Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. "Where's your mother?" tanong ni Zaza nang mapunang maliban sa hardinero boy at si Manang Luisa, ang housekeeper, ay wala ng iba pang tao sa bahay na iyon. Dahil kumain na sila sa daan, iminabuti ni Drake na magpahinga na sila. Bukas pa ng umaga ang dating ni Mama mula sa Boracay, Zaza. Wika nito at hinawakan siya sa likod ng braso. "Come, I'll show you our bedroom." May 4 na silid sa itaas. Isa roon ay ang silid ni Drake. It had a semi-double bed. Ang carpet ay gray at wall-to-wall. May settee at coffee table. "Ito ang silid ko kapag umuwi ako rito. At ito magiging silid natin kapag narito tayo." He said the last sentence with emphasis. "Bukas pa naman darating ang mama mo. Di gamitin mo muna ang guest room." Humakbang siya patungo sa bintanang salamin at nakita niya natatanaw mula roon ang kanang bahagi ng lake. "Don't be silly, Zaza," he said. Tinanggal ang necktie at hinagis iyon sa settee. Malalaman ni Manang Luisa kung hindi tayo magkasama rito sa silid at makakarating iyon kay Mama. Lumakad ito patungo sa pinto. "Magbihis ka at kung gusto mo mag-shower ay hayon ang banyo. May tatawagan lang ako sa ibaba." Nagmamadali niyang kinuha mula sa maleta niya ang gamit at nagmamadaling tinungo ang banyo para maligo. Hindi niya gustong abutin ni Drake na kasalukuyang naliligo. Subalit hanggang sa ipasya niyang mahiga ng bandang 11:00 ay hindi ito pumanhik. Nakatulugan na lang niya ang agam-agam. Nang muli siya magmulat ng mga mata, ay sinag ng araw ang nakikita niya pumapasok sa bintanang salamin. Napasingha pa siya nang maramdamang may kamay na nakayakap sa kanya mula sa likod at nakadantay sa ibabang bahagi niya ang binti nito. "Good morning," he whispered huskily. Marahas siyang kumuwala mula sa pagkakayakap nito. Bumangon at hinarap ito. Hubad ito maliban sa boxer shorts. Bahagya na niyan dinaanan ang tingin ng katawan nito at itinuon sa muka ang naniningkit na mga mata. "Anong oras ka pumanhik at bakit dito ka natulog?" she said indignantly. He grinned, a sexy grin that almost took her breath away. Wag nang isama pang matipunong katawan nito nakahantad sa kanya na tila katakam-takam na almusal sa umagang iyon. "You look like a Victorian princess, sweetheart," he teased as he surveyed her with amusement. Pantulog na hanggang sakong at hanggang siko ang manggas. May ruffles ang collar na nakasakal sa leeg. Itinaas nito ang kamay at nilaro ang ruffle sa collar ng pantulog niya. "At talaga ba nakabra ka kapag natutulog?" Zaza could hear the laughter in his voice at naiirita siya. "Kung alam kong dito ka matutulog, di sana sa sofa na lang ako." Ang akma niyang pagbaba sa kamay na awat ni Drake nang hilahin siya nito at muli siya napahiga sa mismong braso nito. His hand went automatically to her waist and pulled her against him. She froze. Ang mga kamay niya automatiko lumapat sa dibdib nito upang harangin ang pagdidikit ng mga katawan nila. But it was a wrong move. Naramdaman niya ang mabilis sa pintig ng puso nito. Ganoon din ang nakakapasong init mula sa dibdib nito na nanulay patungo sa kalamnan niya. And when he pulled her closer and kissed her lips softly, nagpaubaya siya. She was melting. Her hands softly caressed his chest that William almost groaned. "We're playing with fire here, aren't we?" she said. The words came in a breathless rush. "You are my wife." Sa papel lang, Drake. Hindi nito sinagot iyon. He gently cupped her neck and her lips collided with his in a searing kiss that spread through her like wildfire. "Sweetheart," he whispered. The air seemed charged with something ready to ignite. "This is crazy, Drake." Mahina niyang usal. Her mind telling her to stop, subalit ang puso niya ay kabaliktaran ng inuutos. "Alam ko," sang-ayon ni Drake, subalit patuloy siyang hinahagkan. This time, he was planting soft kisses on her eyes, nose, cheeks, and chin. "We should stop, bago pa mangyari ang bagay na pagsisisihan natin." "I promise, sweetheart, hindi ako magsisisi." His hand cupped her breast and then muttered something about her wearing a bra.
Napaigtat si Zaza sa ginawa nitong iyon. Ang sensasyong naramdaman ay tila kidlat na tumama sa kanya. Subalit nang ibabaw ang matinong kaisipan niya, marahas itong kumawala at tumayo. "That's easy for you to say," she said breathlessly. "Pagdating ng panahong maghihiwalay tayo, ay ako magiging kawawa." Napakunot ang noo ni Drake. She avoided looking at his boxers. He was very much aroused. Kawawa? Paano mangyayari iyon? Gayong malaking halaga ang kapalit ng pagpapakasal natin ito, Zaza. In fact, kahapon ay naisip kong dagdagan ng 1 milyong ibinigay ko sa iyo sa pamamagitan ng pagbubukas ng bagong account sa pangalan mo. I will deposit another 4 million pesos. Unti-unti ang paggapang ng init sa mukha niya, kasama ang galit at kahihiyang nararamdaman. But she reined her temper. She had agreed to this business arrangement and she had in her possession the damned money. "It isn't the money, Drake. Magiging separada ako. Some men wouldn't want another man's discard," she said. "Kung iyon lang ang pinag-aalala mo, then I'll let you do the discarding." "How's that?" Drake said, grinning at her. "Come back to bed, sweetheart." She was melting already and was ready to jump back to bed with him. Nang isang malakas na busina mula sa harap ng bahay ang nagpaigtat kay Zaza. Napadungaw siya sa bintana. Mula sa itaas ay isang van na pumapasok sa gate na binuksan ng boy. "Siguro ang nanay mo," anito, at nagmamadaling pumasok sa banyo. "Maliligo na ako." Bihis na siya nang muling pumasok sa silid si Drake. Nakapaligo at nakapagbihis na rin ito. Marahil ay ginamit nito ang banyo sa guest room. Ngumiti ito sa kanya at bumilis ang tibok ng puso niya. "Halika at imit mo ang aking ina." His arm went around her. "I hate this, Drake," sabi niya sa tense na boses. "Pretending to be something I am not. Lying, being married. We are not pretending, Zaza." Medyo matigas sa sabi nito. "Hindi rin tayo nagsisinungaling. Mag-asawa tayong totoo. And I wish you won't give up on me. Not this time." Pagkatapos nito ay, "Nothing. I don't want to hear any promises from you. Kapag naisalim na sa mama mo ang lahat na nararapat para sa kanya, tapos na rin ang palabas. I don't think I can stand the pressure. We agreed to stay married for 6 months. Keep your part of the bargain, Zaza." She sighed. She knew he was right. Meekly, nagpakaaklay siya rito pababa ng hagdan. Nasa gitna na sila ng sala nang matanaw ni Drake si Manang Luisa. "Nasa silid ba niya si Mama, Manang?" "Nasa terasa sa likuran, Drake." Sagot nito. "Nakahanda na rin doon ang almusal ninyo." Sa kabila ng glass doors ay ang Teresa na nakatanaw sa kagandahan ng Bulkang Taal. Nakatayo sa may railings ay isang matandang babaeng sa tansya ni Zaza ay nasa 55 ang edad. Her hair was styled short and dyed in reddish brown. Nang maramdaman nitong paglabas nila ay lumingon ito at isang matamis na ngiting sumilay sa mga labi nito. "How's the newlyweds?" "This is my wife, Mama." Si Esperanza. "Sweetheart, si Mama, at Mama mo na rin ngayon." "How are you, Ma'am?" Hinagkan niya ito sa pisngi. "Have never been better, Iha." Lalo na ngayon nakatagpo na ni Drake ang kakasamahin niya sa habang buhay. Sinuri siya nito ng tingin at nasisiyahang ngumiti. "Why? You're tall and pretty. Mahusay pumili itong anak ko." Hinawakan nito si Zaza sa braso at niyayang maupo sila sa naroroong wicker chairs na nakapaligid sa kwadradong mesa na yari din sa ratan. Sa ibabaw ng mesa ay nakalatag ang almusal. Ito mismo ang nagsalin ng kape sa tasa nilang mag-asawa. "How's your mother, Iha? Kailan mo ipakikilala sa akin si Balae?" "Nasa Germany po, Ma'am. Manganganak kasi ang sister-in-law ko anytime next month." "How lucky can she get?" May panininghili sa tinig nito. Sandali na lang at makikita na niya ang apo niya. "I presume it is your mother's first grandchild, isn't it?" "Yes, Ma'am." "Mama, Iha," pagtituwid nito. "Paano kayo nagkakilala nitong anak ko, Zaza? Nabanggit niya sa akin sa telepono na matagal na kayong magkakilala. Something like mga bata pa kayo." Tuloy-tuloy sa pag-uusisa si Lourdes. "I met Drake when I was 15. Classmate siya ng brother ko. Masuyo at puno ng pag-ibig ang ginawang pagtitig ni Drake sa kanya. Kung hindi niya alam ay baka napaniwala siya sa ikinikilos nito. At 15, she had a promise of a beauty, Mama. I told myself that I'd see her when she's older." Lourdes sighed dramatically, her eyes twinkling.
That is so sweet and romantic, Drake. No wonder wala kang pinatulan alinman sa mga babaeng pinakilala ko sa iyo. She paused and looked at Drake. The confirmed bachelor finally gets his comeuppance. Akala ko hindi na talaga mag-aasawang anak kong ito. Now, I can hope for grandchildren. Muntik nang masamit sa kape niya si Zaza kung hindi niya napigilan ang sarili. Si Drake ay pinisal ang kamay niya sa ilalim ng mesa. It's early to talk about children, Mama. Kakakasal lang namin, so kailan isasalang ni attorney ang lahat ng ari-arian ni Tito Roldan sa inyo? Paglilihis nito sa usapan. Nakausap ko kagabi si Danny Iho, sagot ni Lourdes habang nagpapahid ng jam sa toast bread. Actually, nang makumpirma niya mula sa akin na nagtungo ka sa Hong Kong upang doon magpakasal, ay sinimula na niyang ihanda ang mga dokumento. Ihahayag niya iyon bukas sa board meeting ng Lourdes Films. Paanong kabilang panig? Lourdes shrugged her frail shoulders. Roldan's last will and testament is watertight, Iho. Magsasayang lang sila ng pera sa korte. Muli nitong nilinga si Zaza. Then, as if she thought of something grand, ipinitik nito ang mga daliri. But of course, she exclaimed and turned to her son. Iho, gusto ko magpakasal kayo ulit ni Zaza. This time, ang grande. Nagkatinginan ang dalawa ng pareho na nga bigla, pero agad na nakabawi si Drake. Saka na natin pag-usapan iyan, Mama. Of course, I want to give Zaza the wedding she deserves. Pero napag-usapan na namin ito. May sarili kaming plano. Nadismaya si Lourdes at napabuntong hininga. Anyway, kayo ang bahala. Ang mahalaga nag-asawa ka na, Drake. Kung tapos ka ng kumain, Iha, tara sa study at ipakikita ko sa iyo ang mga larawan ni Drake mula pa noong bata pa siya. Ako'y tutuloy na sa opisina, Ma. Tumayo ito at niyuko si Zaza at hinagkan. Nakulong sa mga labi ni Drake ang pagsinghap niya. The kiss took longer than the ordinary goodbye kiss. Drake thrust his tongue and sucked her lower lip, uncaring if they had an audience. Then he raised his head and stared at her with a wicked gleam in his eyes. Bye, sweetie. Nakalabas na ito sa glass door nang lingunin niya si Lourdes sa namumulang muka. The old woman looked pleased and happy at muli ay kinakain siya ng guilt. She didn't want to fool this old woman. It was like cheating her own mother. Sa buong maghapong iyon ay inabala ni Zaza ang sarili sa pagtulong sa hardinero sa pag-aasikaso sa mga bulaklak. Kung sana hindi siya pumayag sa suhestyon ni Drake na mag-file ng 1 linggong leave sa opisina niya. Na bandang hapon ay nagsabi si Lourdes na magpapahinga na muna ito. She wasn't used to afternoon napping. Ipinasya niya manood na lang ng mga videotape sa TV room nang tumunog ang telepono. Luminga siya sa paligid, subalit siya lang ang tao sa sala. She decided to answer the phone. Hello? Hi? Is Drake there? Came the husky and sexy voice from the other line. Sino ito? This is Cybele. Wala rito si Drake. Nasa opisina. Oh, okay. Doon ko na lang siya tatawagan. Ibinaba nito ang telepono. Sandali siya natilihan bago niya ibinaba ang telepono. Paglingon niya nasa likod niya si Manang Luisa. Nakasimangot ito sa kanya. Mabuti pang hardinero at nginitian siya pero hindi ito. Sino si Cybele? Tanong niya. Kumislap ang mga mata na matandang katiwala. Lalo lang napukaw ang kuryosidad niya. Dumating na pala siya. Sino ho siya, Manang? She persisted. Muling sumeryoso ang mukha nito. Siya ang dapat na pakakasalan ni Drake. Buong pag-asa namin ay 2 buwan pa siya sa Europa. Iyon lang at tinalikuran na siya nito. Nanatili siya nakatayo roon. Hindi malaman kung anong iisipin at mararamdaman. Nagising si Zaza sa mabigat na bagay na nakadagan sa mga binti niya. Nang abutin niya ang bagay na mabigat, ay natuklasan niya ang binti iyon ni Drake at nakadantay sa kanya. Hindi lang iyon, his hand was on her breast, cupping and kneading them softly. I'm glad you're awake, Zaza. The husky voice, his breath on her nape, made her shiver. Bumalikwas siya subalit humigpit ang binti at braso nito sa katawan niya. Tila mga baging na pilit siyang pinupulutan. Then she felt his lips on her nape and her heart thumped heavily. What time is it? She asked stupidly. 11. Kararating ko lang. Nagtagal ang meeting. Ang kamay nito'y bumaba sa nightgown niya na hindi niya alam na nakalilis na kanina pa at pumaloob ang kamay ni Drake sa panties niya. Lumalim ng husto ang tiyan niya sa marahas na paghinga. Nang akma niyang hawakan ng kamay nito, ay naramdaman niya ang banayad na pagkagat nito sa balikat niya. She shuddered. Hot liquid flowed down her stomach. His mouth on her nape and shoulder,
one hand on her breasts and another on the most private of her parts. Hindi niya alam kung anong gagawin. Bawat bahagi ng katawan niya sumisigaw na higit pa, and she felt that he was totally naked. "We can't do this, Drake," she whispered breathlessly as his hand stroked and caressed her hair. Then his arousal poked her from behind. The sensation was mind-blowing. "Of course we can, sweetheart," he said huskily. Ang ginagawa ng kamay nito sa pagitan ng mga binti niya ay halos mapagpugto ng hininga niya. She arched her body as he played and stroked and thrust. "No." "Yes, sweetheart." "Let go." May tila kumislap at gusto magpabulag sa kanya. Then she went limp. At bago pa man siya makabawi sa lahat ng iyon, ay itinihaya siya ni Drake. Walang kahirap-hirap nitong hinubad ang pantulog niya at nahantad sa malamlam na liwanag ng lampshade ang kahubadan niya rito. Nang tangka niyang takpan ng katawan niya, ay inalis ni Drake ang kamay niya. "You are lovely, Esperanza," Zaza gasped and writhed beneath him. "Drake," she murmured his name, her heart with it. It was all there was to say. Discomfort made her moan. Drake kissed her lips and touched her there. Instinctively, she spread her legs and raised her hips to encourage him. She thought she'd go mad if he didn't claim her. "Drake, I'm going to die," she said as if in pain. He couldn't help it no matter what. Nanatili siyang hindi kumikilos at hiniyaang pakibagayan ni Zaza ang katawan niya sa loob nito. "Drake," she whispered. Her hips shifted restlessly as if in frustration. Nakasabay ito sa galaw ng katawan niya na tila ba buong buhay nila ginagawa na nila iyon. He thrust again, her body closing around him as if to hold him there. Pleasure pumped through him. He drove deep and let go. Paano nang kasunduan mga kafelisidad na pagkatapos na 6 na buwan ay maghihiwalay sina Drake at Zaza? Maghiwalay pa kaya ang dalawa? Lalo na't may nangyari na sa kanila? Kaya naman, abangan!